Let's take a look at the situation at the libingan ng mga bayani in Taguig. We have mobile journalist Julie Baiza on the ground. Julie, kamusta na dyan? Ano na yung sitwasyon dyan sa libingan ng mga bayani? Angela, tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapatid natin na dumadalaw nga sa kanilang mga kaanak dito sa libingan ng mga bayani. Nandito tayo ngayon sa punto ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Maagang nagpadala ng bulaklak ang lokal na pamahalaan ng Maynilang lungsod ng Maynila at si Pangulong Bongbong Marcos para naman sa puntod ng kanyang ama. Pero hindi lang yan yung pinadalhan niya. Kasi dito sa section ng kung saan nakalibing yung mga dating Pangulo, nagpadala din ng bulaklak ang Pangulo. Gaya dito kay former President Carlos P. Garcia. Kapansin-pansin, Diego, Angela, na marami yung nagpapapicture dito sa section na ito. Kasi ilan sa mga nakausap natin, mga Marcos loyalist, yung iba naman daw may dinadalaw dito at naisipan na rin nila na daan na itong puntod ng mga dating Pangulo. Kanina may nakausap din tayo doon naman sa section ng mga veterano ng giyera, yung nakausap natin, for 80 years, hindi nila alam or na dito pala nakalibing yung kanilang kaanak. Recently lang nalaman na nandito pala yung mga veterano kasi 1940s pa daw noong nasa West. So kabilang siya sa mga unang nailibing dito. So yung nakausap natin, kapatid siya at galing pang Batangas yung kanilang pamilya, lumuwas pa dito. Kaya pinili na rin daw nila na October 31 magpunta para masigurado na hindi sila matatraffic papunta dito. And confirm nga na kaanak or kapatid niya yung nakalibing na veterano ng giyera and nag-alay sila ng dasal and hopefully daw taunan na nilang madadalaw o mapupuntahan. Yung iba pa natin nakakausap, marami kasing mga paunti-unti man pero tuloy naman yung pagdating nila. Talagang 31 daw nila pinipili para hindi na sila matraffic. Yung iba naman may pupuntahan pang ibang lugar sa Ondas. So dito sa section na to, nandito yung mga dating Pangulo pero pag dumiretso tayo, medyo may kalayuan isang straight diretso, pinupuntahan din ng mga tagahanga niya yun ang mga puntod ng national artist at dating superstar na si Nora Honor. So bali yun yung parang laging may tao dito itong kay Marcos Sr. at saka yung kay Nora Honor doon sa dulo. Oo. Julie, we all know that President Bongbong Marcos is in South Korea for the APEC summit, so malabo na siya ay bumisita dyan. Pero I was wondering if meron ba siyang mga kamag-anak, gaya na lamang ng kanyang kapatid, ng kanyang nanay, na nakaplanong bumisita dyan ngayon? Sa ngayon, tinatanungan natin sa Philippine Army, sila kasi yung nangangasiwa ng seguridad dito sa libingan ng mga bayani. Ang sabi nila, karaniwan naman daw, talagang nagbibigay ng abiso yung pamilya or kaanak ng mga dating Pangulo kung pupunta sila. Sa ngayon, wala pa daw kasi nagbibigay ng abiso kung sino yung pupunta. Pero inaasahan nga na baka magkaroon daw ng misa tomorrow. Yung misa na yon, Diego, Angela, yearly talaga, dinadaluhan siya ng Pangulo. Kaya nga lang, dahil nasa APEC Summit, kaya hindi natin alam kung sino yung mangunguna sa misa. Alright. Alright, thank you, mobile journalist Julie Baiza, for that report.